Ang pagdating ni Roberto sa bahay ni na Jackie at Miguelito ay nagdala ng bigat ng pagod at katotohanan. Bawat hakbang ay mabigat, hindi lamang dahil sa pisikal na panghihina, kundi dahil sa lihim na matagal na niyang kinikimkim. Hindi pa man nakaupo, diretsahan niyang sinabi, "Patay na ang mga Mondragon." Walang paligoy, walang paglalambot. Ang katotohanan ang kanyang sandata, matalim na bumasag sa katahimikan. Sa isang iglap, napangiti si Jackie. Ngiting matagal niyang itinago, ngayoy tuluyang kumawala. Ngunit sa likod nito ay nanatili ang galit, takot, at hinanakit na matagal na niyang itinago sa ilalim ng anino ng mga Mondragon. Para kay Jackie, tila hustisya ang balita, ang wakas na matagal niyang ipinagdasal. Agad niyang inutusan si Roberto na tawagan si Jason, ang lalaking matagal nilang pinagkatiwalaan bilang simbolo ng katatagan at tagapamagitan sa ilalim ng mundo. Para kay Jackie, hindi buo ang tagumpay hanggat hindi niya naririnig ang tinig ni Jason. Ngunit bago pa makapag-dial si Roberto, nagbago ang kanyang mukha. Ang pinipigilang dalamhati ay naging galit at panghihinayang. Sa malalim na hinga, sinabi niya, "Patay na rin si Jason." Parang kidlat ang mga salita para kina Jackie at Miguelito. Nawala ang ngiti ni Jackie, namutla ang kanyang mukha. Bumagsak si Miguelito sa upuan, nang hina ang kanyang tuhod. Hindi nila inakalang si Jason, ang pinagkakatiwalaan nilang kakampi, ay magiging bahagi ng trahedya. Para kay Miguelito, hindi lamang bantay si Jason, kundi isang kumpidanteng pinagkatiwalaan ng mga lihim at kaligtasan. Ang bigla niyang kamatayan ay bumasag sa pader ng proteksyong matagal na niyang inaasahan. Iniwan silang puno ng pangamba. Naghalo ang emosyon ni Jackie, pagkagulat, takot, at kirot ng konsensya na hindi niya inaasahan. Hindi niya nakita ang halaga ng kapalit ng kanyang mga pakana at galit. Di naglaon, ang telebisyon ay naghatid ng balitang yumanig sa lungsod. Patay si Brando Mondragon, kontratista, kasama ang ilang miyembro ng pamilya. Ipinakita sa screen ang eksena ng krimen, mga pulis na nagkalat, dilaw na tape, mga bakas ng dugo, at mga mukhang puno ng hindi makapaniwala. Lumabas din ang pangalan ni Jason sa ulat. Ibinunyag ng mga mamamahayag na siya'y kilala bilang bodyguard ni Miguelito, na may ugnayan umano sa mga gerero. Lalong nag-alab ang haka-haka ng publiko. Habang pinapanood ni na Jackie at Miguelito, lalong bumigat ang hangin sa silid. Dumami ang mga tanong, bakit naroon si Jason sa lugar ng mga Mondragon? Ano ang tunay niyang papel? Kanino siya tunay na naglilingkod? Paulit-ulit bumabalik ang mga tanong sa isip ni Miguelito, tinatamaan ang kanyang mga desisyon at tiwala. Tahimik na nakatitig si Jackie sa screen. Namuo ang takot sa kanyang mga mata. Takot na balang araw, ang mga pangyayaring ito ay babalik laban sa kanila. Magiging bangungot na hindi nila matatakasan. Sa ibang bahagi ng lungsod, pinanood din ni Tindeng ang balita. Para sa kanya, malinaw ang mensahe. Sa kanyang paningin, hindi na mapagkakatiwalaan ang mga gerero. Ang paglabas ng pangalan ni Jason na may kaugnayan sa kanila ay patunay ng matagal na niyang hinala. Sa kanyang dibdib sumiklab ang galit at pangamba para sa hinaharap. Hanggang saan kakalat ang kaguluhan at sino pa ang madadamay. Sa kanyang puso nabuo ang matibay na pasya. Hinding-hindi na siya babalik sa mundong puno ng dugo at kasinungalingan. Samantala, lalong bumigat ang isip ni Miguelito sa pagkakasala. Hinarap niya si Roberto, ang nagdala ng balita at ngayoy nakatayo ng tahimik, na para bang isa ring biktima ng mga pangyayaring wala siyang kontrol. Humingi ng tawad si Miguelito, hindi lamang para sa mga utos at desisyong kanyang ginawa, kundi para sa lahat ng taong nadamay sa kanilang laro. Ang paghingi ng tawad ay puno ng pagsisisi, isang pag-amin ng kahinaan, isang sandaling bihira niyang ipakita. Tahimik na nakinig si Roberto.
Sa kanyang mga mata ay pagod at malalim na dalamhati. Sa loob niya, alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang trahedya. Ang pagkamatay ni na Brando Mondragon, ng kanyang pamilya, at ni Jason ay simula pa lamang. Mas malalalim na sugat ang unti-unting bubukas sa buhay ni na Jackie, Miguelito, Tindeng, at lahat ng nasa paligid nila. Sa katahimikan ng silid, naging malinaw, hindi na mababayaran ang presyo ng kanilang mga nakaraang pasya. Sa hinaharap naghihintay ang takot, mga lihim, at tensyon na hahabol sa kanila kahit anong pagtakas ang gawin. Biglang sumabog ang pinipigilang galit ni Roberto. Namaga ang mga ugat sa kanyang leeg at sa isang iglap hindi na niya narinig ang huling salita ni Miguelito. Sa matinding puwersa, sinuntok niya si Miguelito. Isang hampas na sumisimbolo ng akusasyon, takot, at kawalan ng pag-asa. Nabuwal si Miguelito sa sahig. Hingal, pilit na iniintindi kung paano nauwi sa ganito ang lahat. Sa isip ni Roberto, naging malinaw. Si Miguelito ang ugat ng kanilang pagbagsak. Bawat salita nito ay parang punyal. Dahan-dahang pinuputol ang natitirang dangal ng pamilya. Ngayon, habang sila'y nagiging tampok sa mga balita, ang kanilang reputasyon ay nagkalasog-lasog sa mga tsismis at akusasyon na puno ng pangamba ang dibdib ni Roberto. Kung lumabas ang buong katotohanan, wala nang matitira sa kanilang pamilya, kundi abo at kahihiyan. Samantala, bumaba ang katahimikan at banta. Nang ipahayag ni Tanggol ang kanyang hinala, lumitaw mula sa anino si Bernard, kilala ng lahat bilang Rocky Boy. Ang kanyang presensya ay parang multo. Malamig ang mga mata at puno ng pangungutya ang ngiti. Hindi nag-aksaya ng oras si Tanggol. Itinaas niya ang kanyang baril, itinutok kay Rocky Boy. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, hindi sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang kanilang natuklasan. Sa matatag na tinig, idineklara ni Tanggol na alam na nila ang lahat. Hindi ang taong iniisip ng lahat si Rocky Boy, kundi anak siya ni Divina. Umaasa si Tanggol na sa pagbubunyag ng katotohanang ito ay mababasag ang maskara ni Rocky Boy. Ngunit tumawa lamang si Rocky Boy, isang tawang puno ng kumpiyansa at panganib. Mabagal niyang inilabas ang kanyang nakatagong sandata, isang kumikislap na badge at litrato ni Pungay. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo ni Tanggol. Hawak ni Rocky Boy si Pungay, at malinaw ang mensahe sa kanyang mga mata. Sa mababang tinig na puno ng banta, nagbabala siya kapag sinubukan siyang atakihin, barilin, o arestuhin, papatayin niya si Pungay nang walang pag-aalinlangan. Tumagos sa dibdib ni Tanggol ang pangalan ni Pungay na parang bala. Sa loob niya sumiklab ang matinding tunggalian, ang pangangailangan ng pagpipigil laban sa galit na yumanig sa kanyang pagkatao. Hindi tumigil si Rocky Boy. Lalo pa niyang tinukso si Tanggol, hinahamon siyang barilin siya, na para bang sinasadya niyang subukin ang pasensya at konsensya nito. Bigla, sa mabilis na galaw, tumalon siya pababa sa hagdan. Magaan at mabilis ang kanyang mga hakbang. Tila sanay na sa ganitong sitwasyon. Agad nagsimula ang habulan. Walang pag-aalinlangan, hinabol siya ni na Tanggol at Ramon, kasama ang kanilang mga tauhan. Sa bawat isip nila ay halong takot at determinasyon. Habang tumatakbo, ramdam ni Ramon ang bigat ng responsibilidad. Lumaki ang takot sa kanya. Isang maling galaw, maaaring mapahamak si Pungay. Kasabay nito ang matinding hangarin na matapos na ang lahat. Sa wakas, narating nila ang isang madilim na silid, walang buhay at tahimik. Biglang tumigil ang mga yapak at bumalot ang nakakatakot na katahimikan. Bago pa sila makapaghanda, inilabas ni Rocky Boy ang tear gas. Sa isang iglap, napuno ng makapal na usok ang silid. Nag-init ang mga mata, dumaloy ang luha, at bawat hinga ay parang sinusunog ang kanilang mga baga. Naging mahirap ang paghinga. Nagsimula ang pagkakasakal. Sa gitna ng kaguluhan, pumigat ang dibdib ni Tanggol.
Sumibol ang takot sa kanya. Baka ito na ang sandaling tuluyan nilang mawala si Pungay. Ngunit sa loob niya, nangako siya, anumang mangyari, hindi siya susuko. Kung kinakailangan, haharapin niya ang pinakamadilim na bahagi ng laban. Buong lakas niyang sinubukang basagin ang pinto. Sa dalawang kamay, itinulak at hinila, pilit na nilalabanan ang tibay ng kahoy at bakal na tila sinadyang maging bitag. Malalim ang kanyang mga hinga, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit lalo pang bumilis at naging magulo ang tibok ng kanyang puso. Paulit-ulit niyang hinila ang hawakan, itinulak ang balangkas. Sa bawat sandali, lumalaki ang kanyang takot. Tila ang oras mismo ay laban sa kanila. Sa kanyang isip, malinaw, may nakakatakot na nangyayari sa loob. Tumagos ang pakiramdam na iyon na parang matalim na punyal, lalong lumalim sa kanyang sikmura. Hindi na siya makapaghintay. Sa pagkakahawak ng pangamba at takot, natatakot na baka huli na ang lahat, ipinikit niya ang kanyang mga mata, itinaas ang baril at pinaputok sa pinto. Umalingaw-ngaw ang putok, nagkadurog-durog ang pinto, at kasabay nito'y nabasag ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Nasanay mali ang kanyang hinala. Sa loob, ang tanawing sumalubong sa kanya ay tatatak magpakailanman sa alaala. Nakahandusay sa sahig si Eneng. Walang malay, ubos ang lakas at pag-asa. Sa sulok nakita niya ang kanyang ama na si Ramon. Duguan, halos hindi makagalaw. Kumalat ang dugo sa sahig. Bawat patak ay sigaw ng sakit, pagtataksil at pagkatalo. Napatigil si Tanggol, nanlumo ang kanyang katawan. Nawala ang balanse. Hindi siya makapaniwala na ang kanilang sariling kanlungan ay naging saksi sa ganoong karumal-dumal na pangyayari. Sa sandaling iyon, tumama ang katotohanan. Lahat ng ito ay plano ni Rocky Boy. Dahan-dahan niyang naunawaan na sila'y nalinlang. Ang taong pinagkatiwalaan nila ang siyang sumira sa kanila, isa-isa. Ang kanilang pagkakaibigan, mga sumpa at panata ay biglang tila naging kasinungalingan. Mabilis siyang lumapit kay Ramon, nanginginig ang mga kamay habang hawak ito. Sa mahinang tinig, sinabi ni Ramon, si Pungay ang dapat unahin, sapagkat nasa matinding panganib siya. Kita sa kanyang mga mata ang takot at pagsusumamo, na para bang isang amay ipinapasa ang huling tungkulin sa kanyang anak. Hindi nag-alinlangan si Tanggol. Sa mabigat na puso at pangambang, baka hindi na niya muling makita ang kanyang ama ng buhay, tumakbo siya patungo sa lugar kung saan niya alam na nakagapos si Pungay. Bawat hakbang ay puno ng galit at takot. Sa wakas, natagpuan niya ito, halos wala ng buhay, nakatayo sa gilid ng kamatayan. Kita sa kanyang mga mata ang takot at matinding dalamhati. Agad siyang kumilos, ginamit ang lahat ng natitirang lakas upang palayain siya. Nang mabunot ang mga tali, nagkatitigan sila at sa katahimikan ng kanilang mga mata ay nasasalamin ang pinagdaanan nilang hirap. Ang panganib na halos nagdala sa kanila sa bingit ng kamatayan. Ngunit bago pa sila makalabas, muling lumitaw si Rocky Boy. Ang kanyang presensya ay parang aninong matagal nang nagkukuble, biglang sumulpot na nakakatakot. Walang babala, ibinato niya ang asido kay Tanggol. Agad kumalat ang hindi matitiis na sakit sa katawan ni Tanggol. Para bang libu-libong apoy ang sabay-sabay na sumusunog sa kanya. Napasigaw siya, ngunit hindi umatras. Ang galit, pagdurusa, at kawalan ng pag-asa ay naghalo, nagluwal ng lakas na hindi matitinag. Sa kanyang mga mata ay hindi na lamang paghihiganti ang nakikita, kundi matinding pa siya na wakasan ang bangungot na sinimula ni Rocky Boy. Kahit kalahati ng kanyang katawan ay nanlumo sa matinding sakit, buong lakas na sumugod si Tanggol kay Rocky Boy. Sa biglang pagbugso ng tapang, itinulak niya ang mukha ni Rocky Boy sa asido. Ang sigaw na sumunod ay umalingaw-ngaw sa silid, puno ng takot at matinding kirot hanggang sa tuluyang naglaho sa katahimikan.
Nang hina si Tanggol, bumagsak sa sahig, ngunit sa pagbagsak ni Rocky Boy natapos ang mahabang landas ng pagtataksil, isang malupit at hindi na mababalik na wakas. Pumigat ang katahimikan sa silid. Bawat sugat, pisikal man o emosyonal, ay naging patunay ng nasirang tiwala at maling mga pasya. Nanatiling nakatayo si Tanggol sa gitna ng pagkawasak, duguan, sugatan, ngunit buhay. Sa kanyang dibdib naghalo ang dalamhati, sakit, at mapait na katotohanan na kahit ang tagumpay ay may presyong mahirap tanggapin. Naging malinaw sa kanya, hindi lamang paghihigante ang laban na ito. Isa itong digmaan upang harapin ang mga pilat ng nakaraan at pasanin ang mabigat na responsibilidad na iniatang sa kanya. Kumalat na parang apoy ang balita ng pagkamatay ng pamilya Mondragon at ni Jason. Mabilis, hindi mapipigilan, at mapanira. Sa bawat sulok ng komunidad, sa bawat lihim na pagpupulong, umalingaw-ngaw ang bulong ng takot, galit, at pagkalito. Ang pangalang Mondragon, minsang sagisag ng kapangyarihan at pangamba, ngayoy paalala ng kahinaan kahit ng makapangyarihan. Si Jason, minsang mahalagang bahagi ng kanilang pakikibaka, ay naging mukha ng trahedya, walang malinaw na kasagutan. Sa mata ng publiko, lalong tumalim ang mga tanong ng pananagutan, habang sa loob ng hanay ng mga gerero ay lalong lumalim ang dilim. Nabasag ang tiwala, hindi lamang sa mga kaaway kundi sa kanilang sariling kampo. Nasa gitna ng kaguluhan si Miguelito. Bawat utos niya ay may bigat ng dugo at panganib. Madalas niyang isipin na inililigtas niya ang kanilang kilusan. Ngunit sa likod ng maskara ng tapang ay mga gabing walang tulog. Pinabagabag ng tanong, gaano karaming sakripisyo ang sapat? At ilang buhay ang kailangang mawala upang matawag na tagumpay ang kanilang laban. Ngunit sa halip na maghilom, lalo pang lumalim ang sugat ng kanyang mga pasya. Kumalat ang pagdududa sa kanyang pamumuno. Samantala, hinarap ni Tanggol ang pinakamasakit na katotohanan, ang pagtataksil ni Bernard, ang lalaking kilala bilang Rocky Boy. Tumagos sa kanyang dibdib ang pagtataksil na iyon na parang punyal. Hindi lamang kasama si Bernard, kundi sa mata ni Tanggol, isang kapatid. Isang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa sandaling iyon, gumuho ang pundasyon ng tiwala at pagkakapatiran. Ang kanilang pakikibaka ay naging mas malalim na sugat. Isang sugat na hindi na tuluyang maghihilom. Bawat alaala ng kanilang nakaraan, ang pagbabantay sa dilim, ang pangarap ng kapayapaan, ay ngayoy naging mapait na alaala ng puot at pagkadismaya. Para kay Tanggol, halos hindi niya matanggap ang katotohanang lahat ay panlilit lang. Ngunit wala ng oras para magluksa. Nagsimula ang habulan, puno ng pagtataksil at karahasan. Bawat putok, bawat sigaw ay paalala na sila'y naloko. Nahulog ang kanilang grupo sa matagal ng plano ni Bernard. Ang kapalit ay hindi lamang pagkatalo, kundi ang buhay at kaligtasan ng pinakamamahal ni Tanggol. Sa gitna ng kaguluhan, ramdam niya ang bigat ng bawat pasya na nagdala sa kanila rito. May mga sandaling gusto na niyang sumuko, ngunit ang mga mukha ng mga taong umaasa sa kanya ang nagtulak upang magpatuloy. Sa huli, kahit nasa anino ng panganib at tiyak na pagkawasak, pinili ni Tanggol na habulin si Pungay. Alam niya nga maaaring ito na ang kanyang huling laban. Ngunit mas madali para sa kanya ang isugal ang buhay kaysa hayaang muling madamay ang inosenteng dugo. Naging malinaw sa kanya, hindi lamang paghihiganti ang laban na ito. Isa itong pakikibaka upang putulin ang siklo ng panlilinlang at takot na matagal nang sumisira sa kanilang buhay. Ang marahas na banggaan kay Rocky Boy ay naging sagisag ng pagtatapos ng malawak na pagtataksil. Ang pagdanak ng dugo ay naghayag ng pagsasara ng isang kabanata, ngunit hindi ng katapusan ng digmaan. Pagkatapos ay bumigat ang katahimikan.
nanatiling hindi nasasagot ang mga tanong. Sa harap ng nasirang tiwala at nawalang mga buhay, umangat ang pagdududa sa bawat puso. May lugar pa ba ang hustisya sa mundong pinaghaharian ng karahasan? O bubukas lamang ang susunod na kabanata ng paghihiganti? Sa sandaling ito, nakabitin sa pagitan ng pag-asa at kawalan sina Tanggol, Miguelito, Bernard, o Rocky Boy, Pungay, at ang mga Mondragon. Bawat pasya nila ay huhubog sa kapalaran ng mga gerero at ng lahat ng nadadamay sa kanilang pakikibaka. Ang mambabasa at tagapakinig ay inaanyayahang magnilay sa lalim ng mga pangyayaring ito at maghintay kung ano ang ihahayag ng susunod na kabanata.